Napakaliit ng palad ni Laura sa kamay ni Carmen. Ang init ng balat ng bata ay tila naghuhudyat ng isang napipintong pagtatapos, hindi ng isang panibagong simula. Bawat hinga ni Laura ay isang matinding laban. Bawat pag-ubo niya ay parang tumatagos sa puso ni Carmen, nag-iiwan ng kirot na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Nakita ni Carmen kung paano unti-unting lumalamlam ang dating makulay na mga mata ng paslit, ang dating malusog na katawan ay ngayoy butot balat na lamang. Anak! Bulong ni Carmen, halos hindi na marinig. Ang salitang anak ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, dala ang bigat ng nakaraan. Naalala niya ang sarili niyang anak, si Lily, na kasing edad lang sana ni Laura kung nabuhay pa. Ganoon din ang huling mga araw ni Lily, puno ng paghihirap, puno ng mga pangakong hindi niya natupad. Ang kawalan ng kakayahan na iligtas ang sariling dugo. Ngayon, muling bumabalik ang bangungot na yon sa harap niya, sa anyo ni Laura. Nang gabing iyon, matapos niyang ipahid ang mainit na bimpo sa noo ni Laura at masiguro na nakatulog ito, lumabas si Carmen mula sa silid ng bata. Ang buong mansyon ay balot sa isang nakakapanlumo na katahimikan. Walang marinig, kundi ang pag-iyak ni Elena, ang ginang ng bahay, mula sa ibaba. Alam ni Carmen ang ibig sabihin ng katahimikang yon. May masamang balita. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakita niya si Elena, nakasubsob sa balikat ni Eduardo, ang kanyang amo. Ang dating matigas na mukha ni Don Eduardo ay ngayon ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay mugto. Wala na. Wala nang pag-asa. Hikbi ni Elena, halos hindi na makahinga. Nakahinga ng malalim si Carmen. Ang pinakamalalim niyang takot ay nagiging katotohanan. Huminto ang kanyang mundo. Kailangan niya ng liver transplant, Elena. Pero walang donor. Paliwanag ni Eduardo. Ang boses ay basag. Sinubukan na natin lahat. Lahat ng pera ko. Lahat ng koneksyon ko. Wala. Ang milyon-milyong piso, ang impluensya ni Don Eduardo bilang isang kilalang negosyante ay walang silbi ngayon. Hindi kayang bilhin ang buhay ng kanyang anak. Napakasakit pakinggan. Lalo na para kay Carmen na minsan nang naranasan ang parehong kawalan ng kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Ang tanging pagkakaiba ay mayaman ang pamilya ni Laura habang siya ay salat. Pero sa huli, pareho lang silang walang magawa. Napansin ni Eduardo si Carmen na nakatayo sa hagdan. Carmen, bulong niya, na may halong pagod at awa. Hindi sumagot si Carmen. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elena, na ngayon ay halos walang malay sa pag-iyak. Nakaramdam siya ng awa para sa ginang, ngunit mayroon ding kakaibang pagtutol. Si Elena, na madalas ay malayo at mayayabang, ay ngayon ay marupok at walang magawa. Umakyat muli si Carmen sa kanyang maliit na silid sa pinakadulo ng mansyon. Naupo siya sa kanyang kama, ang isip ay gulong-gulo. Kung mayroong kahit anong paraan, kahit na anong maliit na pagkakataon. Kinuha niya ang luma niyang cellphone, binuksan niya ang browser at dahan-dahang tinipa ang mga salita. Paano maging liver donor Philippines? Lumabas ang maraming resulta. Binasa niya ang bawat isa, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Maraming requirements. Compatibility. Health status. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paglilinis, pagluluto, pag-aalaga. Ngayon, baka may magawa ang mga kamay na ito na mas higit pa sa pagiging isang katulong. Baka, sa pagkakataong ito, may maibigay siya na hindi kayang bilhin ng pera. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, dumapo ang kanyang tingin sa isang partikular na pangungusap. Ang pagiging donor ay isang gawa ng pagmamahal at sakripisyo. Hindi ito dapat pinipilit o binabayaran. Pumatak ang isang butil ng luha sa screen ng kanyang cellphone. Hindi niya kailangan ng bayad. Hindi niya kailangan ng pilit. Ang kailangan niya ay iligtas si Laura.
Ito ang pagkakataong maitama ang pagkakamali ng nakaraan, ang pagkakataong magbigay ng pag-asa, hindi lamang kay Laura, kundi sa sarili niyang sugatang puso. Pinikit ni Carmen ang kanyang mga mata. Sa loob ng dilim, nakita niya ang mukha ni Laura, ngumingiti. Sa tabi nito, ang mukha ni Lily. Pareho silang mga anghel. Inabot niya ang phone at nag-dial ng numero mula sa website ng ospital. Bumuntong hininga siya bago ilapit ang cellphone sa kanyang tainga. Hello po, gusto ko pong magtanong tungkol sa pagiging liver donor. Mahina niyang simula. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sa kanyang mga mata, may isang matinding desisyon na nagliliyab. Bawat patak ng dugo na kinukuha mula kay Carmen ay tila nagdadala ng isang bahagi ng kanyang pag-asa. Nakaupo siya sa isang sulok ng laboratorio, malayo sa mga mata ng publiko, at lalong malayo sa mga mata ni Elena. Ang ospital ay malaki, at ang pagkakataon na makita siya ng pamilya ng mga Montenegro ay napakaliit. Ngunit ang takot ay nananatili. Okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ng nurse nang makitang namutla si Carmen. Ngumiti ng pilit si Carmen. Okay lang po. Medyo nanghihina lang. Hindi niya sinabi ang tunay na dahilan ng kanyang panghihina. Hindi ito dahil sa pagkuha ng dugo, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang dinadala. Hindi niya maaring ipaalam kay Don Eduardo o kay Elena ang ginagawa niya hanggat hindi pa siya sigurado. May mga pangamba na sumasayaw sa kanyang isip. Paano kung hindi siya tugma? Paano kung magalit si Elena? Sa loob ng ilang linggo, naging normal na bahagi ng buhay ni Carmen ang palihim na pagpunta sa ospital. Kailangan niyang magsinungaling. Kailangan niyang magdahilan. Minsan, sinasabi niya na may sakit ang kanyang pinsan. Minsan sinasabi niya na may mahalagang lakad sa probinsya. Bakit parang lagi kang wala, Carmen? Tanong ni Elena, isang hapon habang nag-aayos si Carmen ng kusina. Ang boses nito ay matigas, puno ng pagdududa. Napatalon si Carmen sa gulat. Ma'am, kailangan ko lang po talagang asikasuhin ang lola ko sa probinsya. May kaunting karamdaman po. Tumaas ang kilay ni Elena. Siguraduhin mong hindi ka nagpapabaya sa trabaho mo rito. Mahalaga si Laura, Carmen, hindi siya pwedeng maiwan. Opo, ma'am. Hinding-hindi ko po pababayaan si Laura. Sagot ni Carmen, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinuhugasan ng plato. Ang bawat salita ni Elena ay tila saksak sa kanyang puso. Paano niya ipapaliwanag na ang lahat ng ginagawa niya ay para kay Laura? Isang araw, habang nasa ospital, tinawag siya ng doktor para sa isang konsultasyon. Carmen, simula ng doktor, ang mukha ay seryoso. Maganda ang compatibility mo kay Laura. May mataas na posibilidad na maging matagumpay ang procedure. Nakahinga ng maluwag si Carmen, ngunit agad din itong sinundan ng kaba. Ngunit ko patuloy ng doktor, may nakita kami sa mga results mo na kailangan nating pag-usapan. Base sa iyong blood tests, meron kang mild chronic anemia. Hindi ito malala, pero kailangan nating pagtuunan ng pansin lalo na kung magda-undergo ka ng major surgery. Napasandal si Carmen sa upuan. Ang kanyang mundo ay tila umikot. Anemia? Hindi niya alam iyon. Madalas siyang mapagod, madalas siyang nahihilo, pero inakala niya na dahil lang iyon sa kanyang edad at sa pagod sa trabaho. Ngayon, isa itong potensyal na banta sa kanyang plano. Delikado po ba, Doc? Tanong ni Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig. May kaunting risk, Carmen. Kailangan nating ayusin muna ang iron levels mo bago ang surgery. Magre-reseta ako ng mga supplements. Kung hindi natin ito ma-stabilize, maaring mahirapan ka sa paggaling pagkatapos ng operasyon. Lumabas si Carmen mula sa ospital na may mabigat na kalooban. Hindi ito magiging madali. Mas komplikado ito kaysa sa inaakala niya. Paano kung hindi maging matagumpay ang kanyang paghahanda? Paano kung dahil sa kanya, mapahamak si Laura? Habang naglalakad pabalik sa mansyon, dumaan siya sa isang parke. Nakita niya ang mga batang naglalaro. Masaya, malusog.
Naalala niya si Laura. Ang ngiti ni Laura, ang tawa ni Laura, ang mga pangarap na maaaring mawala kung walang maglakas loob na tumulong. Nagpa siya si Carmen. Kahit may banta sa kanyang sariling kalusugan, gagawin niya ang lahat para kay Laura. Ang sakit at pagod ay walang katumbas sa buhay ng bata. Ang kanyang anemia ay isang maliit na hadlang lamang, hindi isang dahilan para umatras. Kinagabihan, habang pinagmamasdan si Laura na mahimbing na natutulog, hinawakan ni Carmen ang kanyang maliit na kamay. Ang init ng palad ng bata ay nagbigay sa kanya ng lakas. Panginoon, tulungan niyo po ako, bulong ni Carmen. Huwag niyo po kaming pabayaan. Pinunasan niya ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Nag-ring ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nang sagutin niya, narinig niya ang boses ng nurse mula sa ospital. Carmen, lalabas na po ang final results niyo. Pwede na po kayong mag-schedule ng consultation para sa pre-operation briefing. Napahawak si Carmen sa kanyang dibdib. Ang oras ay papalapit na. Wala nang atrasan. Ang gabi ay tila mas matagal kaysa dati para kay Eduardo. Ang kanyang malaking opisina sa mansyon ay punong-puno ng mga papeles, mga ulat mula sa iba't ibang ospital, at mga numero ng mga doktor na kanyang kinonsulta. Bawat folder ay naglalaman ng parehong masamang balita. Walang tugmang donor para kay Laura. Napasandal siya sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, sumisimbolo sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan na kanyang hawak. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang silbi ngayon. Walang silbi para iligtas ang kanyang sariling anak. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Pasok, sabi niya, nang hindi lumilingon. Bumukas ang pinto at pumasok si Carmen. Hindi karaniwan na pumunta si Carmen sa kanyang opisina sa ganitong oras. Nakita ni Eduardo ang pagod sa mukha ng katulong, ngunit meron ding kakaibang liwanag sa mga mata nito. Sir Eduardo, simula ni Carmen, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. May sasabihin po sana ako sa inyo. Tumingin si Eduardo sa kanya. Ano yon, Carmen? Tungkol ba kay Laura? Ang boses niya ay walang sigla. Humakbang palapit si Carmen. Opo, sir. Tungkol po kay Laura. Nagsagawa po ako ng mga tests sa ospital. Nagulat si Eduardo. Tests? Bakit? Bakit? May sakit ka ba? Hindi po, sir. Nagpa-test po ako para maging donor ni Laura. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Napabangon siya mula sa kanyang upuan. Ano? Carmen, ano ba ang sinasabi mo? Hindi siya makapaniwala. Ang isang katulong, ang isang taong hindi nila kaano-ano. Inilabas ni Carmen ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Fit po ako, sir. Mataas po ang compatibility ko kay Laura. Pwede po akong maging donor. Kinuha ni Eduardo ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya ang nilalaman. Ang bawat salita ay tila nagbubukas ng isang bagong pag-asa sa kanyang nagdidilim na mundo. Tugma. Ang isang salita na hinahanap-hanap nila sa loob ng maraming buwan. Napaupo si Eduardo, ang kanyang mukha ay nababalutan ng hindi maipaliwanag na emosyon. Relief, pag-asa, ngunit meron ding pagkalito at pag-aalala. Carmen, seryoso ka ba ito? Malaking bagay ito. May risks ito sa'yo. Alam ko po, sir, sagot ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pero handa po akong gawin ang lahat para kay Laura. Parang anak ko na po siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Eduardo ang lalim ng pagmamahal ni Carmen. Hindi ito simpleng trabaho lang para sa kanya. Ito ay higit pa roon. Hindi niya inaksaya ang oras. Kaagad niyang hinanap si Elena. Nasa sala si Elena
Nakatingin sa labas ng bintana, ang mukha ay mugto pa rin. Elena! Tawag ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng sigla na matagal nang nawala. May balita ako. May donor na si Laura. Biglang lumingon si Elena. Sino? Sino ang donor? May nahanap ka na ba sa ibang bansa? Si Carmen, sagot ni Eduardo. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting lumalawak, ngunit ang ngiti ni Eduardo ay agad ding nawala nang makita ang reaksyon ni Elena. Ang mukha nito ay nanigas. Ang mga mata ay nanlaki sa gula at galit. Si Carmen? Ang katulong? Tanong ni Elena. Ang boses ay matalim. Eduardo, ano bang sinasabi mo? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, Elena. Tugma si Carmen. Pumayag siyang mag-donate ng atay niya para kay Laura. Tumayo si Elena. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi! Hindi ako papayag. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao? Ang anak ng isang Montenegro? Tatanggap ng organ mula sa isang katulong? Gusto lang niyan. Umangat. Gusto lang niyang maging bayani para makahingi ng kung ano-ano sa atin. Napasigaw si Eduardo. Elena, buhay ng anak natin ang pinag-uusapan dito. Ano ang mas mahalaga sa'yo? Ang sasabihin ng mga tao o ang buhay ni Laura? Pareho. Parehong mahalaga. Huwag mong sabihing hindi mahalaga ang reputasyon natin. At hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang makisawsaw sa ganito. Lumabas si Carmen mula sa anino ng hallway. Narinig niya ang lahat. Ang bawat matalim na salita ni Elena ay tumagos sa kanyang puso, nag-iiwan ng sugat. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting naglalaho. Nakita ni Eduardo si Carmen. Ang kanyang galit kay Elena ay napalitan ng awa at pagkahiya. Carmen! Bulong niya. Ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang sasabihin. Lumingon si Elena kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Umalis ka! Hindi ko papayagan ito! Sigaw ni Elena kay Carmen. Halos gusto na nitong sugurin ang katulong. Napayuko si Carmen. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang dibdib ay masakit. Sa labis na emosyon, ang pagmamahal niya kay Laura ay sinubukang ibalik sa isang alanganin na motibo. Niyakap ni Eduardo si Elena upang pigilan ito. Elena, kumalma ka. Hindi mo kailangan saktan si Carmen. Hindi ko papayagan. Hindi mangyayari yan habang ako ang nanay ni Laura. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nanunuot sa buong mansyon. Nagpatuloy si Elena sa pagsigaw. Ang bawat salita ay parang suntok kay Carmen. Tumalikod si Carmen at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang pag-asa ay muling nagtago at ang kanyang puso ay nanatiling nagdurusa sa dilim. Ang mga salita ni Eduardo ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Elena. Buhay ng anak natin ang pinag-uusapan dito. Ngunit hindi iyon sapat para patahimikin ang nagngangalit na damdamin sa loob niya. Ang ideya na ang kanyang anak, ang dugong bughaw na si Laura Montenegro, ay tatanggap ng organ mula sa isang katulong, isang hamak na katulong, ay isang insulto sa kanyang pagkatao, sa kanilang apelyido. Hindi, bulong niya sa sarili, habang naglalakad pabalik-balik sa kanyang malaking kwarto. Hindi ito mangyayari. Ang pag-iisip na si Carmen ang magiging bayani sa mata ng lahat, na si Carmen ang makakakuha ng pagmamahal at paghanga na nararapat sana sa kanya bilang ina, ay nagpaalab sa kanyang inggit. Nakita niya kung gaano kalapit si Carmen kay Laura. Minsan, pakiramdam niya, mas gusto pa ni Laura si Carmen kaysa sa kanya. Ang ideyang ito ay nagpapahid ng lason sa kanyang isip. Kinabukasan, kinausap niya si Carmen sa kusina. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Carmen, simula ni Elena. Habang si Carmen ay abala sa paghahanda ng almusal,
Gusto kong mag-empake ka ng mga gamit mo. May ipapadala akong bagong katulong. Magpapahinga ka muna. Babalik ka na lang sa probinsya. Napahinto si Carmen. Ang kanyang kutsara ay bumagsak sa sahig. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Po, ma'am. Pero, paano po si Laura? Huwag kang mag-alala kay Laura. Aalagaan siya ng maayos. Sagot ni Elena. Hindi man lang tinitingnan si Carmen. At huwag mong isipin na dahil nag-alok kang mag-donate ng atay ay may karapatan ka ng magdikta ng kung ano sa bahay na ito. Hindi makapagsalita si Carmen. Ang pait ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Alam niyang ito ang mangyayari. Alam niyang sa huli, wala siyang laban sa kapangyarihan ni Elena. Ngunit bago pa man makapagsalita si Carmen, dumating si Eduardo. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Elena, ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Eduardo. Agad na humarang sa pagitan ni Elena at Carmen. Pinapaalis ko siya, Eduardo. Hindi ko kailangan ng isang katulong na may lihim na agenda. Matigas na sagot ni Elena. Lihim na agenda? Nag-alok siya ng buhay niya para sa anak natin, Elena. Ito ang tanging pag-asa natin. Hindi makapaniwala si Eduardo sa kawalan ng pakiramdam ni Elena. Hindi mo pwedeng paalisin si Carmen. Sa ngayon, siya lang ang pag-asa ni Laura. Napaiyak si Elena. At ano na lang ang iisipin ng mga tao, Eduardo? Na wala akong silbi bilang ina? Na ang katulong ang nagligtas sa anak ko? Mas gusto mo pa bang mamatay si Laura kaysa masira ang iyong imahe? Sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isang matalim na sampal ang lumapat sa pisngi ni Eduardo. Ngunit hindi na umimik si Eduardo. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang mga mata ay puno ng pighati. Hindi nagtagal. Tahimik na nakipag-ugnayan si Elena sa kanyang abogado. Nais niyang malaman kung mayroon ba siyang legal na paraan upang pigilan si Carmen sa pagiging donor. Hindi niya ito magagawa. Ngunit ang paghahanap pa lang ng paraan ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang galit at inggit ay lumalabas sa bawat pagkilos niya. Isang hapon, habang nag-iisa si Elena sa silid ni Laura, nakita niya ang isang drawing na nakadikit sa dingding. Si Laura at si Carmen, magkahawak kamay, masayang naglalaro sa parke. Walang siya sa drawing na yon. Ang kirot ng katotohanan ay tumusok sa kanyang puso. Pinunit niya ang drawing sa inis. Bakit siya? Bakit hindi ako? Bulong niya habang ang mga luha ay unti-unting pumapatak mula sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo sa sarili. Siya ang ina. Siya dapat ang nagliligtas kay Laura. Pero hindi siya tugma. Hindi siya ang pag-asa. Biglang nagring ang telepono ni Elena. Isang tawag mula sa ospital. Sumagot siya. Ang boses ay nanginginig. Ma'am Elena, gusto lang po naming ipaalam na kumpleto na po ang requirements at tests ni Carmen. Confirmed na po siyang fully qualified na liver donor para kay Laura. Ang telepono ay nahulog mula sa kamay ni Elena. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Hindi niya ito kayang pigilan. Walang siyang magawa. Napatingin siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay isang babaeng puno ng galit, inggit at takot. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi, bulong niya. Hindi pa tapos ang laban. Ang bawat araw ay isang pagsubok para kay Carmen. Sa kabila ng pagtanggi at pagkamuhi ni Elena, mas matindi ang pagmamahal niya kay Laura. Ang bawat sulyap sa maliit na mukha ng bata ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang lahat. Patuloy siyang umiinom ng mga supplements para sa anemia. Pinipilit na kumain ng masustansyang pagkain at sinusubukang magpahinga kahit na ang kanyang isip ay hindi mapakali. Sa mga gabing hindi siya makatulog, kinakausap niya ang larawan ni Lily. Anak, sana maintindihan mo ako. Hindi ko kayang hayaan na may mangyari ulit sa isang inosenteng bata. Tutulungan ko si Laura, anak, kahit anong mangyari. Naaalala niya kung paano siya nagkumahog noon, nagtago, nagtrabaho ng doble para lang makalikom ng pambili ng gamot ni Lily. Ngunit huli na ang lahat. Ang kawalan ng pera
ay nagdulot ng isang sugat sa kanyang puso na hindi kailanman naghilom. Ngayon, may pagkakataon siya at hindi siya uurong. Sa kabila ng tensyon sa bahay, naramdaman ni Carmen ang suporta ni Eduardo. Madalas, palihim itong mag-iiwan ng pera sa ilalim ng kanyang unan o kaya'y magdadala ng mga prutas at bitamina para sa kanya. Hindi ito gaanong nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-aalala. Isang gabi, habang naglilinis si Carmen sa labas ng opisina ni Eduardo, narinig niya itong kausap ang isang tao sa telepono. Hindi niya sinasadya, ngunit ang boses ni Eduardo ay mas mababa kaysa dati, tila may hinanakit. "Mahirap, Ramon," sabi ni Eduardo. "Alam mo naman kung gaano ako naghirap para makamit ito, pero alam mo rin ang kapalit, ang pag-ibig na kailangan kong bitawan. Si Alice, kung nabuhay lang siguro siya, hindi sana mangyayari ito." Napatigil si Carmen sa paglilinis. Alice? Ang pangalang yon ay pamilyar. Ito ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid na namatay ilang taon na ang nakakaraan. Isang dalagang mahal niya na nagtago rin ng isang malaking lihim sa kanya. Naalala ko pa nung sinabi ng pamilya ko na kailangan kong iwanan siya para sa isang arranged marriage, para sa pamilya, para sa negosyo. Patuloy ni Eduardo, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko nagawa. Kahit masakit, sinunod ko sila. Akala ko, masasanay ako. Akala ko, mababayaran ng pera ang lahat. Pero hindi pala. Namutla si Carmen, si Alice, at si Eduardo. Magkakilala sila? Nagkaroon sila ng nakaraan? Napakaraming tanong ang gumulo sa kanyang isip. Bakit hindi niya alam? Bakit hindi kailanman nabanggit ni Alice si Eduardo? At bakit ngayon, ang amo niya, ang asawa ni Elena, ang kinakausap niya tungkol sa kanyang kapatid? Dahan-dahan siyang lumayo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bagong impormasyon ay nagpabigat lalo sa kanyang mga balikat. Ngayon, hindi lang buhay ni Laura ang nakasalalay sa kanya, kundi pati na rin ang isang lihim na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang Montenegro sa paraang hindi niya inaakala. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda niya ang gamot ni Laura, nakaramdam si Carmen ng matinding pagkahilo. Nais niyang mawalan ng malay. Ang kanyang paningin ay lumabo. Napahawak siya sa pader at pilit na pinanatili ang kanyang sarili. Malapit na. Malapit na ang araw ng operasyon. At kailangan niya ng lakas, kailangan niyang maging matatag. Hindi niya pwedeng ipaalam kay Eduardo o kay Elena ang kanyang pagkahilo, lalo na kay Elena na maaaring gamitin ito upang pigilan siya. "Kaya mo ito, Carmen," bulong niya sa sarili, habang pilit na pinapakalma ang sarili. Para kay Laura, para kay Lily. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Carmen. Nakatitig siya sa kisame, iniisip si Alice, si Eduardo, at si Laura. Ang lahat ay tila magkakaugnay sa isang komplikadong paraan. Ang lahat ng sakit at pagdurusa ay tila nagtatagpo sa kanya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number na pakunot ang kanyang noo. Sinagot niya. "Ikaw ba si Carmen?" Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Hindi niya mawari kung sino. "Opo, ako nga po. Sino po ito?" "Pakinggan mo ako ng mabuti." Patuloy ng boses, puno ng banta. "Huwag kang ituloy ang plano mo. Kung hindi, pagsisisihan mo." Nabitawan ni Carmen ang cellphone. Ang boses, hindi niya nakilala. Ngunit ang banta ay malinaw. May gusto siyang pigilan. Ngunit sino? At bakit? Ang takot ay biglang bumalot sa kanya. Mas matindi kaysa sa takot sa operasyon. Mayroong isang kalaban na ayaw niyang iligtas si Laura. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin kanino man. Hindi niya maaaring magdulot ng mas maraming problema. Ang banta sa telepono ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Carmen. Ngunit ang pagmamahal niya kay Laura ay mas matindi kaysa sa anumang takot. Habang papalapit ang araw ng operasyon,
lalo siyang naging matatag. Ngunit meron ding nagbabago sa mansyon. Naging mas tahimik si Elena. Wala na ang kanyang mga panunuya, ang kanyang matatalim na salita. Madalas, nakikita siyang nakatitig kay Laura, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinayang. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Eduardo, Elena at Carmen, bumaba si Elena. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakagawa ng isang malaking desisyon. Eduardo? Carmen? Simula ni Elena. Ang boses ay mahina. Halos hindi marinig. May sasabihin ako. Tumingin si Eduardo sa kanya, puno ng pagtataka. Si Carmen ay napatigil sa pag-inom ng kape. Gusto kong magpa-test, patuloy ni Elena. Gusto kong magpa-test para malaman kung pwede rin akong maging donor ni Laura. Biglang tumayo si Eduardo. Elena, seryoso ka ba? Matagal na nating sinubukan. Wala talagang match. Pero gusto kong subukan ulit. Gusto kong malaman. Matigas na sagot ni Elena. Kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita ni Carmen ang pighati sa mga mata ni Elena. Ang labis na pagnanais na gawin ang isang bagay para sa kanyang anak. Hindi na nagtanong si Eduardo. Agad siyang tumawag sa ospital upang mag-schedule ng emergency testing para kay Elena. Sa loob ng ilang oras, lahat sila ay nasa ospital. Si Elena ay nakaupo sa waiting area. Ang kanyang mga mata ay blanko. Hinawakan ni Eduardo ang kamay niya, ngunit hindi man lang siya gumanti. Si Carmen ay nakaupo sa kabilang dulo, pinagmamasdan ng ginang. Sa mga sandaling iyon, nakita niya si Elena, hindi bilang ang mayayabang na amo, kundi bilang isang ina na desperado. Naalala ni Elena ang mga panahong sinaway niya si Carmen dahil sa pagiging malapit nito kay Laura. Naalala niya ang kanyang mga iniisip na si Carmen ay may masamang motibo. Naalala niya ang kanyang mga salita na puno ng inggit at pagkamuhi. At ngayon, siya mismo ang sumusubok na gawin ang hindi niya nagawa noon. Pumasok ang doktor sa waiting area. Hawak ang isang folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ma'am Elena, simula ng doktor. Nakuha na po natin ang resulta ng inyong compatibility test kay Laura. Umupo ang doktor sa harap nila. Narinig ni Carmen ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sa kasamaang palad po, patuloy ng doktor, hindi po kayo tugma. Hindi po kayo pwedeng maging donor para kay Laura. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya sa maikling panahon ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo sa sarili. Siya ang ina. Bakit hindi niya kayang iligtas ang sarili niyang anak? Pumatak ang mga luha mula sa mga mata ni Elena. Tahimik, ngunit puno ng matinding sakit. Napatingin siya kay Carmen na nakaupo lang sa malayo. Ang mukha ni Carmen ay puno ng awa at pag-unawa. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagmamataas ni Elena. Ang lahat ng inggit. Ang lahat ng hinanakit. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding pasasalamat sa babaeng handang magsakripisyo para sa kanyang anak, sa babaeng hindi niya pinahahalagahan. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Carmen. Naglakad siya palapit sa katulong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inabot niya ang kamay ni Carmen, mahigpit na hinawakan. Carmen! Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Salamat. Maraming salamat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Carmen. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang taos-pusong pasasalamat mula kay Elena. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, tila nagsasama ang dalawang mundo. Ang umaga ng operasyon ay dumating, dala ang isang kapaligiran ng matinding kaba at pagdarasal. Sa buong ospital, tila bumagal ang oras. Ang bawat hakbang, bawat tingin, ay puno ng pag-aalala. Si Eduardo ay nakatayo sa tabi ni Carmen. Ang kanyang mukha ay seryoso. Si Elena naman ay nasa kabilang gilid. Ang kanyang mga mata
ay nakapako kay Laura. "Huwag kang mag-alala, Carmen," bulong ni Eduardo habang binibigyan ng tapik sa balikat ang katulong. "Narito kami para sa iyo, para sa inyong dalawa." Tumingin si Carmen kay Eduardo at pagkatapos ay kay Elena. Ang ginang ay nakatingin na ngayon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pighati at pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmen na hindi siya nag-iisa. Ilang sandali pa, dumating ang mga nurse at doktor upang ihatid si Laura at Carmen sa operating room. Si Laura, mahimbing na natutulog dahil sa pampakalma, ay inilalagay sa isang stretcher. Hinawakan ni Carmen ang maliit na kamay ni Laura, mahigpit. "Magiging maayos ang lahat, anak," bulong ni Carmen at ngumiti ng pilit. Hinalikan ni Eduardo ang noo ni Laura. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Laban, anak. Maghihintay kami." Niyakap din ni Elena si Laura, umiiyak. "Mahal kita, anak. Magpakatatag ka." Pagkatapos, si Carmen naman ang inihiga sa isa pang stretcher. Tumingin siya sa kanilang dalawa, sa mga magulang ni Laura, at ngumiti. Alam niyang ito ang tamang desisyon. Ito ang kanyang misyon. Habang tinutulak ang mga stretcher patungo sa operating room, dumaan sila sa isang mahabang pasilyo. Naramdaman ni Carmen ang mga tingin ng mga taong nakasalubong nila. Narinig niya ang mga bulungan, mga pabulong na hindi niya maintindihan. Grabe, ang katulong ang magliligtas sa anak ng mga Montenegro. Bulong ng isang nurse sa kasama niya. Oo nga raw, ang yaman-yaman nila, pero sa katulong pa rin aasa. May kapalit kaya yan? Baka naman may gusto lang mangyari sa pwesto. Ang mga bulungan ay tila nagiging mas malakas. Nagiging mga alingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit pinilit niyang huwag pakinggan ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Laura na nakahiga sa katabing stretcher. Nang makarating sila sa harap ng operating room, huminto ang mga stretcher. Kinawayan ni Carmen si Eduardo at Elena. "Mag-ingat ka, Carmen," sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti lang si Carmen. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Isang makapal na pinto ang bumukas. Ang mga ilaw sa loob ay maliwanag. Ang aircon ay malamig. Ito ang magiging lugar ng pagbabago, ng pag-asa, o ng pagtatapos. Pumasok muna si Laura. Sunod si Carmen. Ang pinto ay dahan-dahang sumara. Ang isang pulang ilaw sa itaas ay umilaw. Naiwan sina Eduardo at Elena sa labas ng operating room. Magkatabi, ngunit magkahiwalay pa rin sa kanilang mga iniisip. Ang mga oras ay lumipas. Bawat minuto ay tila isang oras. Nagdarasal si Eduardo, tahimik. Si Elena naman ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa waiting area. Ang mga bulungan tungkol kay Carmen ay patuloy na kumalat sa buong ospital. Nabalitaan niyo na ba? Ang katulong ni Don Eduardo, nag-donate ng atay sa anak nila. Sabi ng isang janitor sa kasamahan niya. "Naku, sigurado ako. May kapalit yan. Malaki siguro ang hingi niyan." Narinig ni Eduardo ang mga bulungan. Naramdaman niya ang matinding galit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol si Carmen. Ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang sariling anak ay nasa loob ng operating room at kailangan niyang manatiling kalmado. Ilang oras pa ang lumipas. Ang pula na ilaw sa itaas ng operating room ay nanatiling umilaw. Ang bawat segundo ay tila nagpapahirap sa kanila. Biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang doktor. Ang kanyang muka ay pawisan at seryoso. Kaagad na napatayo sina Eduardo at Elena. "Doc, paano po?" "Si Laura, si Carmen." Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Bumuntong hininga ang doktor. "Naging matagumpay ang unang bahagi ng operasyon," sabi ng doktor. "Matagumpay nating naalis ang atay ni Carmen at nailipat ito kay Laura." Nakahinga ng maluwag sina Eduardo at Elena. Niyakap ni Eduardo si Elena habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Ngunit ang doktor ay hindi pa tapos magsalita. "Ngunit," sabi ng doktor, ang kanyang boses ay bumaba. "Mayroon po kaming nakita
na komplikasyon kay Carmen. Dahil sa kanyang anemia, medyo nahirapan ang kanyang katawan sa pagharap sa trauma ng operasyon. Ginagawa na po namin ang lahat upang ma-stabilize siya. Ngunit ngunit medyo kritikal ang kanyang kondisyon. Ang ngiti sa labi ni Eduardo ay biglang nawala. Ang yakap niya kay Elena ay lumuwag. Mula sa pag-asa, muli silang bumalik sa isang bangungot. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana, nagpapainit sa mukha ni Carmen. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang tagiliran, ngunit meron siyang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Buhay siya. Ang una niyang hinanap ay ang nurse. Si Laura po? Kamusta na po si Laura? Ngumiti ang nurse. Okay na po si Laura, Carmen. Nagre-recover na po siya sa kanyang private room. Ikaw muna ang inaalala namin. Medyo nagkakomplikasyon ka nga po kanina. Pero stable ka na ngayon. Nakahinga ng maluwag si Carmen. Laura ay maayos. Iyon lang ang mahalaga. Ang lahat ng sakit at paghihirap ay nawala sa sandaling narinig niya ang balitang yon. Ilang araw ang lumipas. Mahirap ang paggaling ni Carmen. Mas matagal kaysa sa inaasahan dahil sa kanyang anemia. Ngunit bawat araw, mas nagiging malakas siya. Ang pag-iisip kay Laura ang nagiging lakas niya. Isang hapon, habang nagpapahinga si Carmen, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang isang nurse at sa likod nito ay isang maliit na bata. Nakasakay sa wheelchair, si Laura. Napakagatlabi si Carmen. Hindi niya namalayan na umiiyak na siya. Ganoon din si Laura. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Mama Carmen! Sigaw ni Laura. Ang kanyang boses ay mahina pa, ngunit puno ng sigla. Inabot ni Carmen ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumapit si Laura. Hinawakan ni Laura ang kamay ni Carmen. Ang kanyang maliit na kamay ay ngayon ay mas mainit at mas malakas kaysa dati. Ang ganda-ganda mo, anak, bulong ni Carmen habang hinahaplos ang buhok ni Laura. Salamat po, Mama Carmen. Salamat po at niligtas mo ako, sabi ni Laura. At niyakap si Carmen. Mahina ngunit puno ng pagmamahal. Ang yakap na yon ay mas mahalaga pa sa anumang ginto o kayamanan. Ito ang paggaling ng kanyang puso. Nang gabing iyon, matapos bumalik si Laura sa kanyang silid, bumalik ang isang bisita. Si Elena. Ang ginang ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Hindi na ito ang dating mayabang at malamig na Elena. May bakas ng pagod at pagpipighati sa kanyang mukha. Carmen, simula ni Elena, ang boses ay mahina. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Umupo si Elena sa upuan sa tabi ng kama ni Carmen. Kinuha niya ang kamay ni Carmen. Ang mga kamay na noon ay puno ng inggit, ngayon ay puno ng pasasalamat. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo, patuloy ni Elena, habang ang mga luha ay unti-unting umaagos sa kanyang mga mata. Marami akong nasabing masasakit na salita. Hindi ko pinaniwalaan ang kabutihan ng puso mo. Patawarin mo ako, Carmen. Patawarin mo ako sa lahat ng kasamaan ko. Hindi makapagsalita si Carmen. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Elena. Naramdaman niya ang sinseridad sa bawat salita ng ginang. Hindi ko po alam ang sasabihin. Ma'am, sagot ni Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mahalaga po, ligtas na si Laura. Ang mahalaga, Carmen, ay niligtas mo ang anak ko, sabi ni Elena. At biglang niyakap si Carmen. Ikaw ang anghel ni Laura. Ikaw ang tunay na ina na nagbigay ng buhay sa kanya. Ang yakap na yon ay nagdala ng kapayapaan sa puso ni Carmen. Ang sakit ng nakaraan, ang galit at inggit, ay tila unti-unting nawawala. Sa wakas, ang isang bahagi ng kanyang sugatang kaluluwa ay nagsisimulang maghilom. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Carmen, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Binuksan niya ang social media. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang post
mula sa isang hindi kilalang account. Ang bumungad sa kanya, ang larawan niya at ni Laura, kasama ang isang caption, "Ang katulong na nag-donate ng atay. Bayani nga ba? O naghahanap lang ng kapalit para umangat sa lipunan?" Napabitaw si Carmen sa cellphone. Ang takot na naramdaman niya mula sa tawag sa telepono ay bumalik. Ang banta ay hindi pa natatapos. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Ang mga komento sa social media ay parang naglalagablab na apoy na mabilis kumalat. Sumusunog sa reputasyon ni Carmen mula sa pagiging isang anghel na nagligtas sa buhay ni Laura, bigla siyang naging isang gold digger sa mata ng marami. Nababasa ni Eduardo ang bawat komento, ang bawat akusasyon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sino ang gumagawa nito? Bulong niya. Ang boses ay puno ng galit. Nakaramdam siya ng matinding responsibilidad para protektahan si Carmen. Hindi lang dahil sa niligtas nito ang kanyang anak, kundi dahil alam niyang walang bahid ng kasamaan ang puso nito. Si Carmen ay simple, tapat, at puno ng pagmamahal. Habang nagpapagaling pa si Carmen, nakita niya ang mga post. Hindi niya maiwasang masaktan. Ang kanyang sakripisyo ay biglang naging isang motibo para sa pera o katayuan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi siya sanay na ipagtanggol ang kanyang sarili sa publiko. Si Elena, na ngayon ay malapit na kay Carmen, ay nagulat din sa mga balita. "Hindi ito totoo, Carmen. Alam kong hindi totoo ang lahat ng iyan," sabi niya habang hinahaplos ang likod ni Carmen. "Sino kaya ang gumagawa nito?" tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ang boses sa telepono," bulong ni Carmen. "Yung nagbabanta sa akin bago ang operasyon." Napatingin si Elena kay Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Banta? May nagbanta sa'yo? Bakit hindi mo sinabi?" "Ayoko po sanang magdulot ng gulo," sagot ni Carmen. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aalmusal si Eduardo, Elena at Carmen, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Auntie Belen, ang tiyahin ni Elena, na kilala sa pagiging tsismosa at mapanghusga. May dala siyang isang kopya ng dyaryo. Ang headline ay tungkol kay Carmen. "Alam niyo ba ito, Eduardo?" "Elena?" sigaw ni Auntie Belen habang ipinapakita ang dyaryo. "Ang katulong niyo, ginawang front page. At mukhang hindi maganda ang reputasyon niya ngayon." "Belen, huwag kang magsalita ng ganyan," sigaw ni Elena na ngayon ay ipinagtatanggol na si Carmen. "Naku, Elena, huwag kang magpauto. Malamang totoo ang mga sabi-sabi. May gusto lang sigurong mangyari ang babaeng ito," sabi ni Auntie Belen habang masama ang tingin kay Carmen. Napatayo si Eduardo. "Tita Belen, tama na po. Wala po kayong alam sa buong kwento." "Wala akong alam? Eduardo, pamilya mo ito. Baka nakakalimutan mo na kailangan mong protektahan ang pangalan ng mga Montenegro." Ang mga salita ni Auntie Belen ay parang kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Nag-aalala si Carmen, ngunit mas matindi ang naramdaman niyang galit mula kay Eduardo. Hindi na kinaya ni Eduardo na pagdesisyonan niyang kumilos. Ayaw niyang hayaan na sirain ang reputasyon ng isang tao na nagligtas sa kanyang anak. Kinabukasan, nagpatawag si Eduardo ng isang press conference. Ito ay isang sorpresa para sa lahat, lalo na kay Carmen at Elena. Nakaupo si Eduardo sa harap ng mga kamera at reporters. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon. "Magandang umaga sa inyong lahat," simula ni Eduardo. "Narito ako ngayon upang linawin ang mga isyong kumakalat sa social media at sa ibang balita. Ang mga alegasyon tungkol kay Carmen, ang aming kasambahay, ay pawang kasinungalingan." Nagsimula siyang ikwento ang lahat. Ang paghihirap ni Laura, ang paghahanap ng donor, ang pag-alok ni Carmen ng kanyang sarili, ang kanyang anemia, ang pagtanggi ni Elena sa simula, ang operasyon, at ang mga komplikasyon ni Carmen. Kinumpleto niya ang lahat.
Si Carmen ay hindi humingi ng kahit ano sa amin. Ang kanyang ginawa ay isang gawa ng purong pagmamahal at sakripisyo. Patuloy ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ginawa niya ito dahil mahal niya ang anak ko at dahil ito ang kanyang paraan para makatulong. Tiningnan niya ang kamera at para bang direktang kinakausap ang buong mundo. Ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi nakikita sa dugo o sa pangalan. Ito ay nakikita sa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa pag-aalaga. At si Carmen, siya ay isang living proof niyan. Si Carmen ay hindi lamang aming katulong, siya ay aming anghel, siya ay pamilya. Sa mansyon, si Auntie Belen ay nanonood ng live broadcast. Ang kanyang bibig ay nakanganga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at narinig. Ang kanyang mga plano ay biglang nawala. Para kay Carmen at Elena na magkatabing nanonood, ang mga salita ni Eduardo ay parang musika sa kanilang mga tainga. Umiiyak si Elena. Niyakap si Carmen. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng paghihirap ay tila nawala sa isang iglap. Ang mga salita ni Eduardo sa press conference ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, apoy ng pagmamahal at paghanga. Mula sa pagiging isang kontrobersyal na figura, si Carmen ay muling naging simbolo ng kabutihan at pagmamahal. Ang mga komento sa social media ay nabaligtad, nagpapakita ng suporta at paghanga sa kanyang ginawa. Dumating ang mga bulaklak, mga liham, at mga regalo sa ospital para kay Carmen. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang magiging epekto ng kanyang ginawa. Ngunit higit sa lahat, ang nararamdaman niyang pagbabago sa loob ng pamilya Montenegro ang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking kaligayahan. Isang araw, habang naglalakad si Carmen sa hallway ng ospital, nakasalubong niya si Elena. Ngumiti si Elena. Isang ngiti na ngayon ay puno ng sinseridad at init. Carmen, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Elena. Umupo sila sa isang bench sa hardin ng ospital. Ang araw ay maliwanag, nagpapagaan sa kanilang mga kalooban. Gusto ko ulit humingi ng tawad sa iyo, Carmen. Simula ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng kapakumbabaan. Sa lahat ng mga masasakit na salita ko, sa lahat ng pagduduko, nabulag ako sa inggit at sa mga iniisip ng ibang tao. Hinawakan ni Carmen ang kamay ni Elena. Okay lang po, ma'am. Naiintindihan ko po. Hindi, Carmen, hindi okay. Sabi ni Elena habang umiiyak. Naging masama ako sa'yo, pero ngayon nakita ko na ang tunay mong puso. Ikaw ang nagligtas sa anak ko at walang sino man ang makapagbabago niyan. Kahit si Auntie Belen, bulong ni Carmen, naiiling si Elena. Patawarin mo siya. Masyado lang talaga siyang nabubuhay sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi na niya kayang saktan ka pa. Maraming salamat po, Ma'am Elena. Hindi mo na kailangang tawagin akong Ma'am, Carmen, sabi ni Elena habang nangumiti. Pwede mo akong tawaging ate o sister dahil ganyan na ang turing ko sa'yo. Hindi ka nakatulong sa amin. Ikaw ay parte na ng pamilya namin. Napaiyak si Carmen. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Ang pagtanggap. Maya-maya, dumating si Laura na ngayon ay mas malakas na at nakapaglalakad na. May dala siyang isang maliit na papel. Mama Carmen! Sigaw ni Laura at niyakap si Carmen. May drawing po ako para sa inyo. Ibinigay ni Laura ang papel. Ito ay isang drawing ng 3 tao, magkahawak kamay. Si Laura sa gitna, sa isang tabi si Eduardo, at sa kabilang tabi ay si Carmen. Walang Elena sa drawing na yon, ngunit ngumiti lang si Elena, puno ng pag-unawa. Ang ganda naman, anak, sabi ni Carmen, habang hinahalikan si Laura sa noo. Dahil po, kayong 3 ang pamilya ko, sabi ni Laura. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Mama Carmen, Papa Eduardo at ako. Napatingin si Elena kina Carmen at Laura
Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Alam niyang mayroon pa siyang mahabang paglalakay upang muling makuha ang buong pagmamahal ni Laura. Ngunit handa siyang gawin iyon. Nang gabing iyon, kinausap ni Eduardo si Carmen sa kanyang silid. Carmen, simula ni Eduardo, alam kong hindi sapat ang anumang bagay para sa iyong ginawa, pero gusto kong bigyan ka ng mas magandang buhay. Hindi ka na magiging katulong. Nagulat si Carmen. Po? Pero saan po ako pupunta? Gusto kong magtrabaho ka sa foundation ko. Patuloy ni Eduardo. Isang foundation na tutulong sa mga batang may sakit at sa kanilang mga pamilya na walang kakayahang magpagamot. Ikaw ang magiging manager ng proyekto dahil ikaw ang pinakamainam na tao para dito. Alam mo ang hirap, alam mo ang sakit, at alam mo ang halaga ng buhay. Hindi makapagsalita si Carmen. Ito ang kanyang pangarap, ang makatulong sa mga batang may sakit, isang bagay na hindi niya nagawa para kay Lily. Naiiyak siya, ngunit ngumiti. Salamat po, Sir Eduardo. Maraming salamat po. Hindi na Sir Carmen, Eduardo na lang. Tayo ay pamilya na. At salamat Carmen sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Carmen ang kanyang bagong opisina, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Mayroong isang bagong simula, isang bagong pamilya, isang bagong layunin. Napatingin siya sa drawing ni Laura. Ang pamilya ay hindi laging dugo. Ito ay pagmamahal, bulong niya. At sa wakas, naramdaman niya ang isang kumpletong paghilom sa kanyang puso. Ilang taon ang lumipas, ang mansyon ng mga Montenegro ay ngayon ay puno ng tawanan at pagmamahalan, higit pa sa dati. Si Laura, ngayon ay isang malusog at masiglang bata, ay tumatakbo sa malawak na hardin. Ang kanyang tawa ay nagbibigay buhay sa bawat sulok. Ang dating payat na Laura ay naging isang batang puno ng enerhiya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Si Carmen, hindi na isang katulong, ay ngayon ang pinuno ng Laura's Hope Foundation, ang programang kawanggawa ni Eduardo. Ang kanyang opisina ay puno ng mga ngiti ng mga batang natulungan, mga liham ng pasasalamat mula sa mga magulang na nabigyan ng pag-asa. Natagpuan niya ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Bawat bata na kanyang natutulungan ay tila isang bahagi ni Lily na nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Si Eduardo at Elena ay naging mas malapit. Ang kanilang kasal, na minsan ay puno ng tensyon at pagmamataas, ay ngayon ay pinatatag ng pag-unawa at paggalang. Nalaman ni Eduardo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pamilya. Nalaman din ni Elena na ang pagmamahal ay higit pa sa dugo o sa pangalan. Isang hapon, ipinagdiriwang nila ang ika-5 anibersaryo ng muling pagsilang ni Laura. Ang hardin ay puno ng mga bisita, mga kaibigan, at mga taong natulungan ng foundation. Si Laura ay nakasuot ng puting damit, isang tunay na anghel na naglalakad sa hardin. Si Carmen ay nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan ng lahat. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang sugat na dala niya mula sa pagkamatay ni Lily ay unti-unting naghilom. Ang kanyang sakripisyo para kay Laura ay hindi lamang nagligtas ng buhay ng bata, kundi nagligtas din ng kanyang sariling kaluluwa. Lumapit si Elena kay Carmen. May dala siyang isang baso ng champagne. Ate Carmen, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng init. Salamat ulit. Dahil sa'yo, narito si Laura. Ngumiti si Carmen. Salamat din po sa inyo, Elena, dahil sa pagtanggap ninyo sa akin. Matagal kong inakala na ang kayamanan at posisyon ang lahat. Patuloy ni Elena. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Dumating si Laura. May dala siyang isang maliit na bracelet na gawa sa beads. Mama Carmen, para po sa inyo. Gawa ko po.
Niyakap ni Carmen si Laura mahigpit. Maraming salamat anak. Mahal na mahal kita. Nakita ni Eduardo ang eksena. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Lumapit siya kay Carmen at Elena at inakbayan silang dalawa. Ngayon, masaya na ang pamilya natin, sabi ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. At ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, Carmen. Tumingin si Eduardo kay Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libu-libong salita. Ang kanilang nakaraang koneksyon kay Alice ay hindi na isang lihim na nagpapabigat, kundi isang bahagi ng kanilang komplikado, ngunit magandang kwento. Nang gabing iyon, habang nag-e-enjoy sila sa ilalim ng mga bituin, nagtipon-tipon ang pamilya para sa isang group photo. Si Laura ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Carmen at Eduardo. Sa tabi ni Eduardo ay si Elena. 4 na tao na minsan ay magkahiwalay ang mundo, ngayon ay nagkaisa bilang isang pamilya. Isang pamilya na hindi tinukoy ng dugo, kundi ng pagmamahal, ng sakripisyo at ng walang hanggang pag-asa. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa malayo, ngunit ang pinakamaliwanag na liwanag ay nagmumula sa loob ng mansyon, mula sa mga puso ng isang pamilya na natagpuan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal.